Bilisan mo. Si Tipaklong, magbabago na. Hayun! Tingnan niyo si Tipaklong. Pahiga-higa na naman. Sabi ni Langgam sa kanyang kasama. Oo nga! Tila hindi siya nag-aalala na malapit na ang tagulan. Una ng isa pa. Iyan si Tipaklong. Batid niyang darating na ang tagulan. Pero kahit bahagyang pagkabalisa, ay hindi makikita sa kanya. Naglalaro, nahihiga, at nagsasayaw si Tipaklong maghapon. Aba, mga kaibigang Langgam, may napupuna ako. Ano ilang araw na kayong pabalik-balik sa paghahakot ng pagkain? Wari nanunukso pang usisa ni Tipaklong. Kaibigang Tipaklong, alam namin malapit na ang tagulan. Kaya nag-iimbak na kami ng pagkain sa aming lungga. Sabi ng isang langgam. Subalit, humalakak lamang si Tipaklong. Malapit pa lang pala. Bakit nagpapakahirap na kayo? Wari nanunukso pang usisa ni Tipaklong. Umiling-iling ang mga langgam. Pero hindi sila nakatiis na hindi pagsabihan si Tipaklong. Huwag mo na hintayin pang kumanta ng ulan. Kumilos ka na. Sige, baka ka magutom sa darating na tagulan. Tag-ulan na. Wala nang makuhang pagkain si Tipaklong. Ginaw na siya. Gutom na gutom pa. Naalala niya ang pag-aakot ng pagkain ng mga kaibigang langgam. Tinungo niya ang lungga ng mga ito. Nakita niyang sagana sa pagkain ang mga langgam. Maawa kayo sa akin. Bigyan naman niyo ako ng kaunting pagkain. Nakayukong pakiusap ni Tipaklong. Heto ang kaunting pagkain. Pero huli na yan. Baka kami naman ang kapusin sa pagkain. Mahaba pa ang tagulan. Malungkot na umuwi si Tipaklong. Alam niyang nagkasala siya. Tama sila. Hindi ko dapat sinayang ang aking oras sa paglalaro at paghiga. Nagsisisi na ako. Magbabago na ako.